Tapos ginawin ako nung nakakusol si Celia. Parang nalulungkit. Bilang. Live na ba tayo? Okay, ito na bilang na siya. Okay. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon at ating pong awitin ang number 107, Open the Eyes of My Heart. Monitor. Above all. 106 po. Kapila lang. Above all. Yan. Even the most stylish outfits can look cheap with a wrinkle. Philip's Wrinkle is a busted hero. Who is the impression? Above all powers, above all kings, above all nature and all
here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, the thought of thee above all. Above all powers, above all peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Right around, shadow on the ground. You took the fall and thought of me above all. Right around, Trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Salamat po. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At bago po tayo mag-umpisa ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, halina kayo mga kapatid, dito po tayo sa harapan. CJ and Rebecca. Sige po. Bago pa po tayo mag-umpisa, tayo po ay pangungunahan sa panimulang panalangin ni Sister Jenaline. Ama, salamat po sa inyong
sa inyong panahon na yun na maganda na binigyan niyo po kami na magtipon-tipon ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat na pinagbigyan mo kami ngayon at sana po ay magpatuloy ang magandang mensahe mula sa inyo, Panginoon, para naman kami po ay maging matatag at masigla sa pag-aatin sa prayer meeting na aming atinan ngayon. Lord, kayo na po magbahala, magpapasensya sa amin kung kami may pagkukulang sa inyo. At maraming salamat po sa lahat. Amen. Amen. Thank you, Sister Jenny. Pasensya na kayo. Madali ko nakakalimutan ng mga pangalan. Okay, so ngayon naman po, nako, ang ating pusa ay nagde-display na naman. Nagpo-model. Okay. Tayo po ngayon ay dadako na sa pasasalamat. Okay? Pasasalamat. Okay. Si CJ muna, CJ. Anong ipagpapasalamat mo sa ating Panginoon? Pag ganyan po, panguli si Elder Joey. Nagpapasalamat po ako na nakarating po tayo ngayon dito na ligtas. Nagpapasalamat din po ako na ayun, kasi po, pasakan na po namin this ano nga po, diba? Pasakan na namin. So far, di ba naman po ganun ka-stressful. Sana po patuloy pong matiwasay ang aking pag-aaral. Kaya yan si Jay. Kanino kay? Si Nanay Sandra. Magpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Araw-araw ay naman lahat ng mga biyayang binibigay mo. Lahat na ibang sa amin, ibang disgrasya, at lahat ng mga sa buhay, malayo sa amin, at mga po, sana po, huwag kang magsasawa sa pagtulong sa amin sa araw-araw. Thank you. Salamat po, Elder Becca. Maraming salamat sa gabi ito at muli tayong nagkita-kita muli para tayo ay magpasalamat at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Ang pinagpapasalamat ko kahit tayo ay naghihirap, hindi nga tayo pinababalaan. Andiyan pa rin siya na lagi nga tayo nililingap. Kahit na sabihin mong dumadating sa time na tayo ay kukulang sa Kanya, pero ang Panginoon hindi nagkulang sa atin. Minsan lang tayo talaga, minsan nagkakasala, pero hinihingi natin yun sa Panginoon. Salamat sa Panginoon Diyos sa kalakasan ng pangangatawan natin at tayo muli ay naririto upang pagpasalamat sa Kanya. Salamat po. Magandang gabi po, Elder Tori. Magandang gabi po. Panginoon po, papasalamat din ako sa Panginoon ng gabi. Dahil unang-una sa kalakasan, saka sa mga sa bagong gising sa umaga, maging maayos, saka sa pamilya ko sa mga pinagkagalog ng mga krasya, paano nakakaraos din mo. Saka salamat din sa Panginoon kasi nung Huwebes, ako ay nag-disgrasya sa Panginoon. Baliktad ako talaga eh. Kala ko eh. Saan ka na-discard? Diyan lang sa may markis sa Pasay, paligid. Para na yung sasakyan na pintrihan, may dalang may kargang isda sa gilid. Mga kapit ko galing sa inyo eh. Pauwi na ako. Takbo ako. Hindi man mabilis, pagtama na. Tapat ko doon sa kayo na sasakyan. Driver seat. Biglang nagpas ang TikTok. Ang suspect. Talagang nagmamot ako, baliktad. Sabi ko, wala sasakyan na ang dami pa naman sasakyan. Grabe yung nangyari sa akin. Linggo ko. Ito. Kasi wala akong giveaway. At least okay ka na kayo. Ano mo yung
pagod sa simento. Oo. Kung wala ako helmet, kung may helmet ako eh. Kasi pag tumbling ako talaga, pag tumbling ko, gano'n ako. Kasi wala pumilit pa sa simento, gano'n pa ako. Oo. Yung sawa ng Panginoon, hindi talaga. Ano sabi ng driver? Ako ba sinisisi niya? Dati ko hindi mangyayari siya ako kung hindi ka na bukas ang pinto ng sasakyan mo. Dapat bago ka magbukas, nagpinto mo na sa likod mo. Bigla ka na bukas eh. Paano mo sabihin ako may kasalanan? Oo. Yan ang Kuya Thomas. Ano, tapos na yan. Okay, salamat sa Diyos na. Salamat ko sa Panginoon na wala naman na bali sa buto ko. Okay lang naman ako. Okay, Salamat ko sa Panginoon talaga. At kayong leader ngayon Oo. Okay, next, Brother Peter. Magandang gawin sa atin ha. Ako'y lubos na nagpapasalamat din sa Panginoon at nakatingnan ko nito ang ating pagtitipon. At tayo'y ating inaasam lagi ang ating pagtitipon din sa ating mga gawain dito. At ako'y nagpapasalamat at binigyan ako ng Panginoon ng kalakasan na makapunta dito muli. At sa mga nagdaang araw at gabi, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at lagi niya akong ginagabayan. Binibigyan ng kalakasan, kaligtasan sa akin mula sa aking trabaho. At kaya ako'y kulang ako sa tulog, ngunit ako'y pinapalakas niya. Dahil kahit antok ako sa daan, ay hindi niya ako hinahayaang makatulog sa nagdadrive niya. Ay nakakatakot pag gano'n mangyayari sa akin. Kaya ako'y habang pagpikit talaga mo ng mata ko, hindi ko kaya. Yun. Talagang tinatabi ko na yung sasakyan. Madiskala pa kami. At within 10 to 20 minutes, naman kami tutuloy ng biyahe. Ayun ako bayan sa mga. Okay, thank you Lord. Next. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa protection sa aming mag-asawa, sa aming pamilya na patuloy pa rin kaming ginagabayan ng Panginoon kahit na mahirap din, pero hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Lagi na sa ulan sa amin ng Panginoon. Sa trabaho ng asawa ko, laging binabantayan namin siya ng Panginoon kahit na hirap siya. Ay araw-araw naman, gabi-gabi panay-pahilot kasi lagi ang masakit ang lagi ang masakit ang katawan niya. Pagkaling sa kay Madam, pahilot pagdating. Yun ang ko. Kaya salamat sa Panginoon at hindi siya pinapabayaan. Okay. Yes, ako naman, salamat sa Panginoon. At kanina, nag-undertime ako kay Madam kasi nga nagsundo ako pamangkin ko sa airport. Kaya mag-aral ng language ng German. Dito kasi pupunta siya sa Germany nga dahil mag-aaral siya doon siya mag-aaral ng nursing kasi graduate niya sa dito sa college kumbaga piso ako nursing din, mag-take ng exam. Sabi ko, mabuti naman at kahit pa paano, ipapatuloy niya yung pag-aaral niya doon. Sabi ko, ito naman, nagpaalala sa akin dahil pahinga ko, kilo ako siguro dahil tumaas ka sugar ko o bumaba, hindi ko alam. Kasi dapat mabalik ako sa doktor, sabi ko, kulang ko sa budget, kaya muna. Pero nagtitik ako ng gamot. Kaya lang, sabi ko sa kanya, naalala niya pala, prayer meeting na yun. Sabi niya, maligo ako din. O bakit may lakad ka? Ako, tanong ko naman sa kanya, may lakad ka? Ay, hindi mo na naalala? Ano ba ngayon? Nagpalis na yun, ay asan pa daw? Hindi na pala tayo. Sabi ko, grabe talaga yun. Kumbaga, kahit hindi ko manaalala, may kasama ka naman ang naalala niya. Sabi ko, ay salamat, may purpose din pala yung pag-undertime ko dahil mayroon din pala tayo pumuntahan.
Sabi ko, buti naman at naalala mo. Sige, punta na tayo. Oo, nagayahan na kami. Salamat naman kahit pa paano nakakapag-alala sa isa man sa amin. Hindi man na isa nakakaalala, yung isa naman mayroon. Salamat sa Lord. Hindi ko kami pumunta dito. Tapos ka na? Hindi po kayo na. Tapos ako, si Elder Joey. Salamat sa Panginoon sa pagkikita-kita natin muli. Salamat po ng presensya, sa presensya ng mag-asawang Ricky at Gina. Kasi hindi naman talaga sila natin madalas kasama. Opo, ayun na po. Very thankful po. At siyempre sa ating lahat na andi dito. Oo. Ay, bagamat tayo ay konti lang, alam naman natin na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sa bawat isa sa atin, ay ganoon din sa presensya ng ating kapatid na si CJ. Kahit pagod na pagod sa pag-aaral niya, andyan, bihira po kasi sa mga kabataan niyang ganyan Talagang pinaprioritize nila ang gawain ng Panginoon kung talagang may pagkakataon. Salamat po at nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pinagaling niya ang sakit ng bewang ko at yung tagiliran ko. Kasi minsan pag sobra na ang sakit ng tao, parang iisipin mo na lang, buti pa maglaho na lang ako. Yung talagang sobra ba? Kaya ko naman lumakad, pero minsan pag may naano akong ibang posisyon, tsaka yung parang nakaubo kang ganon, sobrang kirot talaga. Pero uminom ako ng Planax po. Sabi ko, sige na nga, hindi naman talaga ako mahilig sa gamot Hanggat maaari ayoko yung gamot, nag-iinom lang ako ng gamot pag binubunutan ako ng ipin. Talagang ayoko, yung maintenance ko nun, hininto ako, hanggat maaari ayoko. Talaga, pero sabi ko, kung talagang sakit to sa bato, kidney talagang hindi maaalis ang sakit nito. Pag continuous to, walang epekto yung pain reliever. Siguro nga, minsan sa kakabuhat, sa kakalakad, yun siguro ang epekto ng mga ganyan. Kaya, pero andun pa rin yung kamay ng Panginoon na nagpagaling, ang kanyang, sapagkat siya naman ang ating greatest physician. Wala tayong maaasahang iba. Kasi alam naman niya po, pag ikaw nag-take ng gamot, talagang tuloy-tuloy yan. Yung sinasabing maintenance. Paano kung abot PC ka lang wala. Hindi, na lang, magpapahinog ka na lang. Praise the Lord. Magdidepende ka na lang sa mga herbal. Pero hindi naman natin minamaliit ang herbal sapagkat ito ay proven na rin na yung mga gamot na yan na mga dahon at kung ano-ano pa. Siyempre, dyan din naman ang gagaling ang mga gamot Ini-extract lang yan. Ginagawa ng mga pero higit sa lahat, salamat sa Panginoon at salamat sa patuloy na buhay at magandang kaisipan na binibigay niya. Di po yan matatawaran. Thank you po. Salamat po sa ating kapatid na Myla na natutuwa rin ako na andito bagamat siya ay pagod sa kanyang trabaho. Thank you. Magandang gabi po. Pasasalamat ko lang po sa Panginoon sa buhay nating lahat, sa pag-aalag, pagkagabay niya po sa atin. Tapos, yun, sa mga pang-araw-araw na yung pag-provide niya po sa mga pangangailangan natin, especially po financially, na nakakaano naman, kakabangon, nakakaahon. Yun, salamat po. Okay, thank you. Elder Joey. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng buhay, pagpapala, biyaya, araw-araw. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan din tayo ng sapat na wisdom. Ang paano natin iisa sa pagkakaroon ng kanyang mga plano sa atin. Siguro yun lang po ang muna. Okay, salamat po. So, bago tayo dumako dun sa pag-aaral natin ngayong gabi, alam nyo, sa mga bata, nagpapa-exam ako. Kaya kayong matatanda ngayon, mag-i-exam kayo. Okay? So, kuha ng isa, pass. Pahingi nga po ng isang ballpen dyan o lapis, Kuya Tomas.
Oo, isa lang po, isa lang. Yan. Kasi baka sabihin ng mga bata, ba't kami lang nag-e-exam yung matatanda? Hindi. Natuwaan lang po natin yan. O baka yung may mga ballpen po dyan, maganda may ballpen na kayo. Oo. Kasi pag Bible study talaga, dapat may notebook tayo eh. Nagsusulat. Ha? Oo. May notebook, may lapis, o ballpen. Yan. Except si Elder Joey kasi medyo nanginginig siya. O, ito na lang. Sino wala pang ballpen? O, Nanay Sandra. Okay? O, lapis. Kahit lapis. Sige, go. O, sino pang walang ballpen? O, ikaw, Ate Flori. O, pakibalik na lang sa akin ha, mamaya. Okay. Sana matanda ko yung sagot, di ba? Yung tanong ko, hindi ko matanda yung sagot. Okay, ano na lang po, 1 to 5 lang naman. Hindi ko na kayo pahirapan. 1 to 5. Sige po. 1 to 5 lang. Wala kang ballpen, ati ano? Wala ballpen si Mayla. Mayla, wala kang ballpen? Wala rin, lapis, kahit lapis, wala. Nasa taas kasi yung ating mga gamit eh, ng mga bata. Okay lang. Oo. Crayon, ano. Ay, doon. O, doon sa harapan. Next time, magdala kayo ng notebook at ano ha. Ballpen mga kapatid, talo pa kayo ng mga bata. O, sige. Okay. Hintayin muna natin yung dalawa. Mayla, ito. Ayan, o, meron na. Ilan pe? Ayan. Okay, nag-iisip pa naman ako ng itatanong ko sa inyo. Sana hindi ko makalimutan. Lalagyan ng pangalan. Opo, 1 to 5. Okay. Okay? 5 minutes lang to. Dapat 5 minutes lang tayo para hindi tayo masyadong gabihin. Okay? Number 1. Magbigay ng memory verse na alam ninyo. Any memory verse. Bahala kayong maglagay dyan. Ayan ha. Bonus na yan sa inyo. Wait lang. Ha? Number mo, ano? O, isulat nyo, kahit hindi na yung text. Halimbawa, 1 Timothy 4:12, wala nang ganon. Pero ano yung memory verse? O, yan ha. I-recite kung hindi ko na maisulat. Ha? O, pwede rin po. Ilagay nyo na lang dyan, recite. Ate Flori, ilagay nyo, recite. Ibig sabihin po, i-recite nyo, hindi nyo na lang susulat. Okay? O, accepted na yung mga may problema dyan sa pagsusulat, sa mata, walang salamin. O, okay? Number 2. Okay, sige. Lagay nyo lang recite, alam na namin yon. Ibig sabihin, sasabihin nyo na lang, hindi nyo sinulat. Okay. Okay. Number 2. Noong isang Bible study na nandito kayo, sana nandito kayo, si Elder Becca, meron siyang diniscuss na magkapatid. Ano ang pangalan ng magkapatid na yon na nakikain si Jesus sa bahay ng magkapatid na yon? So that is number 2 and number 3. O, kita nyo, dali-dali. Number 2 and number 3. Kasi dalawang magkapatid yun, di ba? Oh. Anong pangalan ng dalawang magkapatid na yon? In any order. Oh, ayan ha. Sino yung dalawang magkapatid na yon? Nakikain nga doon si Jesus, di ba? Ito yung ano, talagang mabilis. Mabilis talaga. Dapat nga, isang number lang. Oo, pero ginawa ko na hanggang 3 para kamusta. Number 4. Okay, number 4. Oo. Sige. Meron din pinagaling si Jesus na may ketong. Anong pangalan ng taong may ketong? Meron siyang bukol-bukol dito sa katawan, di ba? Yes. Oh, anong pangalan nun?
Hirap ba? O sige, ganito na lang. Palitan ng sagot at palitan ng tanong para mas madali. Sino yung patay na binuhay pa ni Jesus? O ewan ko na lang ha, pag hindi niyo pa yan nasagot. Patay na siya, pero binuhay pa siyang muli ni Jesus. Anong pangalan nung taong yon? Kasi maraming milagro ang Panginoong Diyos. Siya ay nagpakain ng ilang libong tao, di ba? At siya rin ay nagpapagaling ng mga may sakit. Sino tong tao tong may sakit? Napatay na siya, pero binuhay muli ni Jesus. Number 4. Okay. Okay. Last but not the least, eto, dadalian ko na mga kapatid ha. Magbigay ng isang utos ng Diyos sa 10 commandments niya. Sa iba 10 yun. At least isa, magbigay kayo doon ng sa 10 yun, ano yung utos ng Diyos sa atin. 10 utos ng Diyos. Okay? Sige po. Exchange paper. Myla, Ate Flory, exchange. Ate Si Gina. Gina, palit kayo ni Peter. Peter, palit. Si Brother Peter. Yan, palit kayong dalawa po. Kuya Tomas at Kuya Ricky, palit. Elder Becca at saka si, anong pangalan nito? CJ, palit. Okay. Si Nanay Sandra, walang kapalit. CJ, check mo na lang yung ano ni Nanay Sandra. Siya ang mag-check Nanay Sandra sa sagot nyo, ha? Okay na? Okay na mga bata? Okay. Number 1, ano pong sagot? Ako. For God so loved the world. Okay, ganito ha. Meron kasing mga memory verse na sabi ko, di ba? I-recite ninyo or nakasulat dyan. CJ, basa mo na anong nakalagay dyan. For God so loved the world that He gave His only Son. Hindi ko natapos yun eh. Kasi... I-recite, Elder Becca, kasi hindi mo natapos. Sige. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Me shall not perish but have an everlasting life. Tama Very ba? good. Check, correct. Next. Sa inyo po, Nanay Sandra. Microphone. Live in Christ, dying is gain. To live in Christ and to die is gain. Very good. Kahit walang kung saan reference. Check. Elder Becca, kanino yan? Recite 6:30, Matthew 6:30. Sino yan? CJ. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Correct. Okay, next. Tomas, kanino yan? Ano sabi? Kay Ricky. Ano sabi? Microphone po, para marinig kayo. Marinig kayo, sige. Recite, Kuya Ricky. John 3:16, ako ang daan katutuhan at walang sino mang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Makakapasok. Walang makakapasok sa Ama kundi sa pamamagitan. Okay, very good. Tama, Phil. Tama po, John 3:16. Correct. Ayan. Kuya Peter, sino naman sa'yo? Chicken mo siya. Chicken mo. Talagang matutusan natin ang alis mo. Sige. Anong sagot ni Jeneline? Wala. Pero meron kang bang i-recite? Wala. Netlo. 0. Okay. Si Peter, ano ang kanyang sagot? Sige po. Ano po sagot ni Kuya Peter? The Lord is easy, is my shepherd. I shall not want. Not out, Psalm 23 verse 1. Correct. Okay. Sige po. Next, Myla. Anong sagot ni Elder Flory?
Ah, microphone. Recite. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Oh, whom shall I fear? Ayun po yun. Okay, correct! Very good. Next, kay Myla, anong sagot niyo po? John 3:16 po. Okay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Correct! Okay, very good. Next, number 2 and 3. Sabi ko, di ba? Martha and Maria. Martha and Maria. Any of the two? Ayun ba? Okay. Yung nilagay ko lang sa number 1 ay yung Santiago 2:26. Sa number 1. Okay. 26. Verse 26. Ang pananampalataya walang luha ay patay. Very good. At ako naman po, 1 Timothy 4:12. Let no one despise your youth, but set the believers an example in love, in faith, and in purity. 1 Timothy 4:12. Favorite verse ko po yan. 4:12. Yes. Okay. Martha and Maria, 2 and 3. Okay? Mary, pwede na. Sige. Accepted na yan. Number 4. Ang sagot? Lazaro. Okay. Pero pwede magtanong. Yes po, Ate Glory. May ketong? Hindi. Hindi siya hindi yung Nalimutan ko rin Ate Glory eh. Pero, yun ay isa sa mga pinagaling ni Jesus, di ba? Yung may ketong. Pero parang unknown sa Bible yun. Kasi sinabi Wala ba? Kasi sinabi lang May ketong pero walang pangalan. wala siyang name. Ay baka nakakala ko lang may pangalan. Kaya pinalitan ko, may pangalan ba yung may ketong? Wala. Pero sinabi talaga may pangyayari. Pero meron talaga na merong ketong. Sampu nga yata yung mga taong pinagaling niya, di ba? Okay, o ano number na? 5. Anong sagot? Huwag kang papatay. Okay. O, anong sagot mo, Jenny? Papatay. Anong sagot mo? Huwag mangangalon niya. Anong sagot? Huwag kang papatay. Love God above all things. Okay. Sige, huwag kang magkakaroon ng ibang Panginoon maliban sa akin. O, ikaw naman si Jay. Ibigin ang iyong kapwa, huwag kang papatay. Kuya Rico, huwag mangangalon niya. At Myla, huwag makiapin. At Elder Flory, doon na huwag kang papatay. Elder Joey. Do not use the name of God in vain. Okay. Okay, so exchange paper. Balik nyo na sa may-ari. Balik sa may-ari. Okay. Sino nakakuha ng 5? Bigay sa akin. 5. Perfect. Wow. Si Peter ay 5. Very good. Sino to? Kanino to? Sa iyo, Elder Becca? Si Elder Becca ay ilan ang score? 5. Very good. O, ito, sino to? CJ, 5. Okay, palakpakan natin sila. 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. At si Elder Flory din ay 5. Okay. Sino to? May ba? 5 din ha? Isang ulit. 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay, next. Sino nakakuha ng 4? Nanay Sandra. O, 4 na palakpak. 1, 2, 3, 4. Sino nakakuha ng 3? Wala. Sino nakakuha ng 2? Okay. Palakpakan natin 2. 1, 2. Sino nakakuha ng 1?
At ito po ay aking i-display at hindi ko naman di-display. Itatabi ko lang siya. Kasi akala ko mga bata kasi nilalagay ko sa blackboard yung kanilang mga ginagawa. Oo. Anyway, itatabi natin yan para may remembrance kayo, ha? Okay. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral. Ano ang ating pag-aaralan ngayon? Tomas. Buksan natin ating Bible. Lucas chapter 12 verses 32 to 40. Lucas chapter 12 versikulo 32 hanggang 40. Lucas Chapter 12. Lucas 12. Lucas 12 versikulo 32 to 40. Basahin ko na lang ito, no? Diyan na tayo. Yes. Kung na lang magbasa. O, sige. Rebecca na. Sige po. Lucas chapter 32 verse 40, Kuya Tom? Hanggang 40. Okay. Ang kayamanang hindi mawawala. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. 33, ipagbili nyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanan, hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. 34, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Mga aliping laging handa. Maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga dilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalanan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Number 37, pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan niyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. 38, pinagpala sila kung naratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. 39, sinasabi ko sa inyo kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Number 40, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Okay, maraming salamat pagbasa, Rebecca. Okay, meron lang tayo dito. Ito po ay bilang paalala ng ating Panginoon sa atin. Sinasabi niya dito nga ang mga kayamanan na hindi nawawala. Ano kaya itong mga kayamanan na hindi nawawala, no? Sa ating mga sa ating pagkaintindi dito sa yung mga kayamanan na sabi dyan, huwag kayong matakot, munting kawan pagkat ay pinululugan ng inyong Ama na ibigay sa inyo yung bariyan. Okay, palaala ng Panginoon sa atin ito na tayo ay bilang mga mananampalataya na mga kapatiran, tayo po ay sinasabi ni Panginoon na tayo po ay mahalaga sa Kanya. Mahalaga tayo sa Kanya, tayong mga tao. At kaso lang yung iba, wala din pagmamahal sa Panginoon.
malayo siya sa Panginoon. At saka sabi niya, huwag tayo mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. At saka yung ano kaya kayamanan din sa langit natin mga ginto, ano yung tawag ito? Yung mga ginto kayamanan, yung mga maraming mga ari-arian, at saka yung kayamanan, hindi lang mga bagay, yung mga maraming bagay, kayamanan yung mga kawang-gawa natin, yung mga mabubuti para sa Panginoon. Diba, kayamanan yun na ating ginagawa sa kayano natin sa Panginoon to. At saka hindi tayo makakabahala dito kasi hindi ito nababawasan. Dahil may ito at saka hindi nababawasan nito kasi talagang walang maninira na walang maninira na mga ano ba tawag dyan? Mga masasamang tao hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Kasi po natin mga kayamanan na inimpok sa langit. No? At saka sabi dito sa 34, sapagkat kung nasaan inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Tayo naman mga tao na dito sa mundo, ang ating di ba, ang ating kayamanan ay kung nasa nating kayamanan, naroon din nating puso. Wala na tayong wala na tayo ding panahon sa Panginoon, wala na tayong oras para sa Kanya, wala na tayo nakatutok sa mga negosyo. Kaya ang kinakailangan sabagay, yung kayamanan, hindi naman, gusto rin natin yan, no? Pero depende sa yan, sa magandang ginagawa natin. Siyempre, kung wala din tayo kayamanan, hindi rin tayong mabubuhay sa mundo, no? Hindi naman yung papayaman ka lang, lahat na lang ay inaangking mo lahat. Kinakailangan din tayo, sabi dito, ari-arian ay ipagbili natin at ipabigay natin sa mga tupwa, Kinakailangan siyempre sobra-sobra na tayo, mayaman na tayo. Kinakailangan ang puso natin ang pag-ibig sa ating kapwa na ibigay natin ang iba, ang mga kayamanan natin. Mag-share tayo. Yun ang kalulugod sa Panginoon. Kasi nandito, sinabi niya hindi lang yung palaki lang paano lang tayo, pakabig lang yung sarili natin. Kinakailangan yung naman natin i-serve natin sa iba para makatulong tayo. Yun ang sinasabi niya dito. Tapos, tayo, yung maging handa rin tayo rin sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi kung hindi rin tayo handa dyan sa pagdating niya, patulog-tulog lang tayo. Naku, wala tayong baka magkaroon Panginoon na hindi tayo handa. Tinakailangan maging handa tayo lahat. Kung ano man ang harapin natin sa pagdating niya. Kaya ang tanong dito, natatakot ka pa sa pagbalik ng ating Panginoon?
may tanong siya, ano ba sa pag-iisip mo sa isip natin nung sa sinabi niya nga, natatakot ka ba sa pagdating ng ating Panginoon? Hindi rin tayo matakot doon sa pagdating niya. Kasi sabi niya, kailangan magigising lang kayo. Kasi hindi natin din alam kung anong oras siya darating. Kasi kung alam lang natin anong oras, siyempre, makahanda tayo. Yun, hindi tayo makapaghanda kasi hindi natin alam eh. Pero sinasabi niya, mag-ihanda kayo sa pagdating, hindi natin alam kung anong gagawin niya. Pero palagay ko, bago dumating yan, meron muna, paramdam muna ito siya na nagkakaiba siguro, yung siguro ang kuhan sa atin, parang paramdam muna. Tulad sa mga sakuna, mga bagyo, o lindol, siguro ko dyan muna na mag-umpisa yan, bago yun, yung mga malakas. Kaya yun lang, maging handa lang tayo. Saka dito sa 35, yun naman sabi mo yan, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Oo, kailangan maliwanag ang ating mga mga ilawan. Sabi kong bahay siguro ito, sa loob ng bahay. Kailangan na kasi hindi para maliwanag. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating ay pumatok at mabuksan nila agad ang pinto. Yun, kinakailangan talaga na pagdating ng Panginoon galing sa salan, kaya kailangan pag pumatok siya, mabuksan ang pinto niya para makapasok siya sa ating bahay. Saka pag pumasok siya, biro mo mga handa, pa siya, paupuin yung mga paupuin yung mga tao doon sa loob, tapos paghahanda niya sa pagkain pa, pagsilbihan niya. Talaga napakabuti ng Panginoon. Sa tayong mga tao, kinakailangan na huwag natin isira natin pinto sa ating tahanan kasi ang Panginoon papasok yun dito sa ating buhay para maging tayo maging malakas sa kanyang pananampalataya natin. Kaya yun ang gusto ng Panginoon para sa Kanya. Na tayo ay, habang tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa, gumawa tayo ng mga karapat-dapat, mga kabutihan na dapat mabuti. Kasi ayaw niya ng mga, kaya yun. Kasi sinasabi ninyo na kung saan yung kayamanan at naroon din ang inyong puso. Ang ibig sabihin kasi nito sa pagkakaintindi ko, yung kayamanan na hindi nawawala. Ibig sabihin yung pananalig, pagtitiwala, ibig sabihin yung nabibinta o material na bagay. Hindi. Ibig sabihin ng Panginoon,
mag-ipon kayo ng hindi nawawala. Ibig sabihin, yun yung pagmananalig natin sa Panginoon, na kahit saan naman tayo, idala-dala natin. Yun yung paniniwala dito. Hindi yung kayamanan kung ano ba man. Ibig sabihin, yun yung kayamanan natin na dala-dala natin. Kahit man saan tayo magpunta, naroon din yun. Kasi hindi yung spirit natin, paniniwala, at yung pag-asa natin na sa Panginoon natin iasa lahat. Para sa Kanya lang. Ganun. Yun ang kayamanan na dala-dala natin habang buhay. Kaya yun ang sinasabi talaga dito na hindi lang material yung napagay na ating impok sa langit. Kung hindi yung mga mabubuting gawa natin dito sa lupa. Hindi yung mga makamundo ng mga kayamanan, no? Yung mga, pero di naman ang kayamanan, yung gusto mo natin ng kayamanan. Pero itong kayamanan ito sa langit ito eh. Sa langit ito impok. Ang sa akin naman na sa isipan ko, ang kayamanan na sabi ng Panginoon, pahabain natin ang ating pananalig sa Panginoon kung pwede tayong mag-share sa mga tao para dagdagan yung pananampalataya natin. Kung anong nalalaman natin, ipabahagi natin sa mga tao para malalaman din ng mga tao na yun pala ang tamang kayamanan. Yun ang nasa isip ko. Salamat. Sino pa? Sharing na tayo. Tama naman ang ating kapatid na Gina. Yung mga talagang kayamanan talaga na hindi nawawala yun. Yung pananalig, yung talagang pananampalataya. Pero according din sa verse na yan, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Materially din yan eh. Kasi totoo yun. Ang mga tao masyadong naaano sa mga material na yung mga trabaho, mga negosyo. Siyempre, minsan nga wala ka na rin talagang panahon para umattend ng mga worship eh. Kasi where your heart is, where your treasure is, sabi nga, there your heart will be also. Talagang totoo rin yun, pero totoo din, kung pagbabatihan mo ang spiritual na yung sinasabing kayamanan, tama naman. Pero sa materialisa, buhay natin sa mundo, totoo yun. Kasi talagang naaagaw ng material ang natin, ang pagsamba natin sa Panginoon. Yun lang po. Si Jay, sasabihin. May naalala po kung parang mga sinasabi po ng matatanda sa amin na yun nga po, imbis na mag-impok ka ng kayamanan sa lupa, ay mag-impok ka sa langit. Pero paano po din na, hindi lang naman po ibig sabihin ng mag-impok sa langit ay yung, naka-focus lang po yun sa pananalig natin kay Lord. Pero pwede din po natin gawin yung, pagiging isang mabuting katiwala ng Panginoon. Ang gagawin po natin doon ay paglingkuran ang ating kapwa. Kasi sabi nga po ng Panginoon, mahalin niyo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal niyo sa iyong sarili. So, nung si Lord naman po, di ba, nung siya po ay pinadala po sa lupa or nagkatawang tao, ang ginawa niya po sa kanyang kapwa ay mahalin sila ng mahalin. Nang kahit na inaano na po siya, yung kinupot siya, sinasaktan, pagmamahal pa rin yung nananaig niya na sa puso ng Panginoon sa ating kapwa. Yun nga po, pwede po tayong tulungan natin yung ating mga kapwa. Kasi pag tayo po nawalan sa mundo, ang maaalala po ng ating kapwa, ay yung taong yun, napakabuti ng taong yun. Tapos yung iba po sa mga taong yun, parang ang nangyari sa kanila, gusto kong gawin yung ginawa ng taong yun sa akin, gusto ko din makatulong. So, hindi lang po tayo nakatulong sa ating kapwa, nakatulong pa din, parang naging snowball effect po. Parang yung pagiging mabuti natin ay sunod-sunod na pong nangyari sa iba pang tao. Salamat. Si Elder Joey may sasabihin. Joey,
Sisi talaga naman mo. Sige, siguro ang Diyan na. kung mapapasin po natin, ang sinabi ng mga talasa ay pag-iipon ng yaman dito. Pero alam natin kung anong sinasabi diyan. Ang yaman diyan ay yung yaman spiritual. Kasi simula nung una nga, parang sinama nung una, magsimula nung una ang pinili na ng tao ay ang material na bagay. Pinaunlad yung mga material na bagay hanggang sa ito ay medyo mayabong. Pero sa totoo lang, lahat ng ginagawa na lang yan ay para sa makalupang interes lang, hindi para sa maka-Diyos. Ngayon, sa pag-usap ng panahon, ginawang ka ng pagkakataon ng Panginoon ng o sige, ito magiging papel mo sa mundo, kumbaga yung destiny. Ito ang papel mo sa mundo, ito ang papel. Pero lahat yan, iaalay mo sa Panginoon. Hindi lang simpleng alay, explain. Huwag kang parang peke, no? Yung matutulong ka pa. Kaya sa totoo lang peke yung pagtulong mo. No? Para mga politiko, no? Namimigay sila para makilala sila, etc. Pero sa atin, kahit mayaman ka, kasi kahit sa mahirap Yung ba, ang sasabihin ng mga mahirap, pinaapi kami masyado. Pero pag uwi nila sa bahay, ganun din, sutupan sila, alam mo yun, nagiinom sila. Ang mayaman din. Pag na-aakin mo, kunwari ng pero tapos pakita ka. Pero pagdating sa bahay, tinuman naman yung mga relasyon nila, etc. So, lumalabas natin yung mga lupang kagustuhan ng mga isa. Pagkat ang pinili mo ay ugali na makalupa, nag-iipon ka ng yaman sa lupa. Hindi ka nag-iipon ng yaman sa langit. At yun yung sinabi ng Panginoon sa material, wala tayong papel. Kasi kahit may ka, pero iaalay mo lahat sa altarya, anong saysay niyan? Kaya sinasabi ng Diyos, mali ang pagsampay nyo. Di ba? Ginawa niya, inalis niya yung mga pagsulog ng mga Panginoon, di ba? Inalis niya yung mga pagsulog ng pag-aalay. Kasi nag-aalay ka, pero wala nang kayong hindi nyo binababa sa linggo. Ito lang kwenta yan. Kaya ang importante, lahat ng ginagawa niya ay tapat para sa paglilingkod sa Kanya at magiging tapat lang yun kung kahit kahit mahirap ka, ay tapat ng naglilingkod sa Kanya. At malilit naman na natapat ka kung ipapakita mo yan sa kapwa mo. Kasi kaya nga sinasabi niya, kaya nga krus di ba? Isa patungo sa taas, pero yung yung pagpapakita sa Panginoon na hindi tayo makapot sa taas, kundi ang pag-aalay yung mga at hindi lang pwede, dapat ka maglingkod. Dahil yan ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano. At ang share mo dyan, hindi lang yung material na bagay, kundi salita ng Panginoon, importante dyan. Oo. So, salita ng Panginoon at isasagawa niya, sige, ipaput into practice niya, yung importante doon. Kaya nagtutulungan yung mga maliliit at yung mga binigyan ng oportunidad ng Panginoon na magkaroon ng maluwag na buhay, paano nila gagamitin ang kanilang yaman para itulong sa kapwa? At hindi lang sa simpleng maging popular o makilala, kundi paano makikilala niya ang objective niya, paano makikilala ng tao ang Panginoon at hindi yung sila lang ang makilala, kundi makilala higit ang Panginoon na siyang tagapagligtas, siya magbabago ng buhay natin at hindi lang yung pagpapasalamat para doon sa ginawa ng tao na yun. Ang balik talaga ng tao na yung balik. Ewan ko, pero sa akin mali yun ang galing nito. Ang magaling ang Panginoon, ang mabait ang Panginoon, siya nagkapabaya sa atin. Kaya tayo binigyan ng yaman, tinigil na ng Panginoon paano gagamitin niya sa kapwa mo. Diba, ginawa ka ng panghirap, ang labi naman ng Panginoon, ginawa kong mahirap. Mali yun, kasi bakit? Kaya ang ginawa ng Panginoon bilang mahirap, parang nakita ng kapwa mo, nayaman man o mahirap, kung paano ka mag-struggle sa buhay mo. Paano ka mag-steadfast, paano ka mag-manifest ng kabutihan na kahit kahirapan at naidudulot sa iyo, ay bunga ng lahat ng pagsusumikap ng Panginoon at gawin kang matatag para sa Kanya. Yun.
Pwede pa po. Elder Flonnie, yes po. Ang ganda kasi ng sinabi ni Brother Joe. Yung mayaman man o mahirap, paano makikita ang, kumbaga, mapaparangalan ang Panginoon through you. Kasi may kanta po niyan eh, let the beauty of Jesus be seen in me. Kumbaga, ikaw yung magiging daan para lalo pang maitanghal ang kabutihan ng Diyos through your life. Hindi para papurihan ka, kundi ang Diyos na sumasayo. Let the beauty of Jesus, search niyo na lang po yan, be seen in us. Ano po yan, huwag ka mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung ikaw ay nag-impok ng kayamanan dito sa lupa, nasisira at nananakaw. Parang ano po yan, utos ng Panginoon na isang na sabi niya, huwag kang mag-impok, ipamahagi mo ang iyong kayamanan at doon kita bibigyan ng nabasa kayo na oo. Pero hindi nga parang parang bakit ko ipamimigay ang aking kayamanan? Ako ay nagtrabaho, di ba? Pero kung talagang ikaw ay nasa puso mo ang Panginoon Diyos, at alam mo wala itong kapatid mo, hindi ka makapag-share ng ng malalaki at kahit maliliit. Pero yun ay nasa puso mo, ang pagtulong. Na minsan, yung mga mayaman, kung sino pa nga yung mayaman, lalo silang yung mayaman, pero parang sinasakal na nila yung kapwa nila dahil lang sa oo. Pero sana naman, dumating ang time na magkaisip sila na ang kayamanan ay nasisira. I-share natin sa nangangailangan para lalo pang lumago ang kayamanan natin. Kailangan natin yun. Mahirap naman sabihin na hindi natin kailangan ng kayamanan. Pero, arinawat sana ay ang kayamanan ng kanilang pinalalago ay ma-share din nila sa kapwa. Hindi lang sa pansarili nila. Kasi hindi naman ikaw nabubuhay na ikaw lang sa mundo. Meron ka rin kapwa. Ilahad mo iyong kamay para ma-share mo ang blessing mo. Amen. Amen. Wala na? Brother Peter, may sasabihin pa. Okay, Brother Peter. Yung aming may dagdag lang. Yung, ano sa pamagat yun? Yung pag-iingat ng kayamanan? Kayamanan hindi mawawala. Oo. Hindi mawawala yung kayamanan na binigay sa atin, yung tinuro ng ating Panginoon sa atin, ay ating panatiliin at sundin kanyang mga ipinangaral sa atin. Mamalagdagan natin ang ating kayamanan ay pili natin pautahin ng Panginoon. Paano natin pautahin ng Panginoon? Kapag pinautang natin ng Panginoon, ay siya ang bahala magbabayad ito sa atin. So, maganda ang gano'n pala. Pwede pala natin pautahin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. Sabi sa kawigaan, sa King James, kawigaan 19:17. Sabi, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya. Sa kanya uli. So, napakapaganda pala yun. Pag tumulong tayo sa kapwa natin, ay nagpapautang tayo sa Panginoon. So, isang kayamanan natin sa atin yun. Yung pagtulong, pagkaawa sa ating mga kapatid. Meron ka, i-share mo sa kapwa mo, lalo yung mga nangailangan. Yung pagyaman naman, hindi naman masama yumaman. Basta, iba kasi yung pagkaintindi nila sa iba eh. Dahil sinasabi sa Timothy
Sa chapter 5 verse 10, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman ng mga taong naglalayo sa pananampalataya at nasasadap sa maraming kalinadian. Yun. Mga iba kasi iba yung pagkaunawa nila sa kayamanan. Masyado nilang i-Diyos ang mga pagpayaman nila. Kahit ikakapahamak kanyang kapatid, pamilya, ay gagawin nila. Tulad na yung nangyayari sa Senado. Kahit ikakapahamak ng buong bayan, ay ginagawa nila. Masunod lang ang kanyang sariling interes. Kaya, yun talagang ikakasama ng pag ginawa mong Diyos ang pag-imbok ng salapi. Kayamanan din sa lupa. Halos magipag agawan sila, kung magipag-away sila dahil sa pag-iimbok ng kayamanan dito. Ang kayamanan nawawala, hindi na nanatili ang pag-iimbok ng pera dito sa lupa. Hindi man masama mag-imaman, basta may dadaan sa mabuting gawa, hindi yung dinadaan sa pagnanakaw, illegal na gawain. Mapanatili natin ang kayamanan natin sa langit, ay lumaban tayo ng patas, magtrabaho tayo ng patas. Yung hindi natin sambahin yung trabaho natin, o kaya yung negosyo natin. Ibig sabihin, yung huwag natin kalimutan ang panahon natin sa Panginoon. Lagi nating ipayo-pay siya ng oras. Yung hindi natin nakakalimot magpasalamat sa Kanya. Panalangin ang ating mga kapatid upang mapanatili natin ang ating kayamanan. At iingatan natin ang ating gawang mga Diyos. Isipin natin, hindi lang makalupa ang lagi lang iniisip, isipin natin yung nakalangit. Yung lagi lang, yung makalupa ang iniisip natin. Dahil hindi tinuro ng Panginoong Diyos na yun ang ating gawin habang tayo ay nabubuhay sa lupa. Ayun lang po. Okay. So, maraming salamat po sa lahat ng mga pagbabahagi natin. So, to summarize this verse, yung first part, yung kayamanang hindi mawawala, this is all about sharing, pamamahagi. Saan? Sa verse 32 or 33, ipagbilingin ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. So, ibig sabihin po, yung ating mga pinagpaguran, yung ating mga kayamanan, kung meron man, kung ano yung meron tayo, dapat natin itong sinishare sa ating kapwa. Hindi tayo madamot. Kung tayo may pagkain, ibigay natin. Kung ano yung kaya natin, yung pag-unawa, ibigay natin. Yung pagdinig, alam mo yun, meron akong sasabihin sa iyo, sister, ay wala, panahon eh, ayaw kitang pakinggan. Oh, isang bagay yun, ha? Gusto lang naman niyang makipag-usap at i-express ang kanyang nararamdaman. Ang tao, hindi lang pera, hindi lang material. Ang tao, kailangan din niya ng emotional support. Kailangan din niya ng taong may nakikinig at may umuunawa sa kanya. At tayo bilang mga magkakapatid dito sa iglesia, huwag na tayo magdagdag sa problema niya. In other words, dapat tayo nagiging inspirasyon ng ating kapwa. Kung pupunta dito yung kapatid natin at bibigat pa yung loob niya dahil sa atin, o paano natin siya matutulungan? Lalo bumigat yung kalooban niya. Lalo pa siya dyan sa pintuan na masama ang loob niya. Hindi ganun.
Kaya napapansin nyo, lagi ko itong inuulit-ulit. Pag meron po tayong mga bagong kapatid na dumadating, bukod sa ina-acknowledge ng ating pastor, welcome po kay ganito, sister ganyan, sabi. At napansin nyo, malalayo yung lugar ang pinanggagalingan ng mga tao, mga kapatid natin, no? Yung ating pagngiti, yung ating pakikipag-usap, no? Malaking bagay po yun doon sa ating kapatid na nandito ngayon at nakikijoin sa ating service, no? Kaya minsan, alam nyo, nung sa CCTV na may nakita akong nakahilata dyan sa gate natin. Na sabi ni Elder Flory, ay, ano pangalan nito? Tagarian lang daw. Kasi sabi ko, si Elder Becca ba ang nagsabi? Kasi nakita ko dun sa CCTV, nakahiga dyan sa gate na nakahubad. Sabi ko, sino yung lalaking yon? Na natutulog. Sabi ni Elder Becca o si Elder Flory, I forgot na yan, kilala ni Elder Flory. Doon lang ako naging hawakan na nung sinabi ni Elder, ay si Arika yan. Diyan lang yan kasi biro ko walang damit, tapos nandun siya sa pinto natin. Ang tanong, anong tulong may ibigay natin sa ganung mga tao? Diba? Kaya hinayaan ko na lang. Ibig ko sabihin, sabi naman ni Ate Flory, ay umaalis din naman Ika. Siguro yung panahon na yun, pagod na. Siyempre, walang bahay. No? Diyan yan yung ginawa niyong pahingaan. Okay. Pangalawang point. So, yung una, ano sabi ko? Sharing. Pagbabahagi ng kung ano po ang meron tayo. Okay? Pangalawang point is, dapat tayong laging handa. Be prepared. Ano nga ang motto ng Girl Scout? Si Jay? Ha? Always prepared. Ha? Wala nating Girl Scout ngayon si CJ. Oo. Yan po ang motto ng Girl Scout. Always be prepared. Ha? Laging handa tayo. No? At ang sabi dito, hindi natin alam. No? Para siyang isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan siya dadating. Okay, ano pa? Ang sinasabi dito, pinagpala ang mga aliping na aabutang magdagbabantay. Kaya pag dumating ang Panginoong Yesus, ano kayong ginagawa natin? Kaya naman, kung aabutan niya tayong tatamad-tamad, nakahilata pa, di ba? Nakatulog ka, dumating na pala siya, ay tulog, nalate na naman. Ay huwag tayong nalilate sa langit. Kawawa naman tayo pagka ganon, Anyway, tayo ay laging maging handa, no? So, ang sabi dito, ang kayamanang hindi mawawala. And second point is, tayo bilang mga Kristiyano, lalo na tayo bilang mga Kristiyano, tayo dapat ay laging handa. So, ano yung paghahanda? Nagbabasa. Ano yung paghahanda? Nagdadala ng notebook kung meron. Nagsusulat. Alam niyo, kapag tumatanda tayo, Nanay Sandra, tamad na tayo magsulat. Si Nanay Sandra pala, I correct myself. Hindi lahat ng tao. Kasi si Nanay Sandra, gusto niya magsulat. Ako hindi na parang tinatamad na ako magsulat. Oo. Pero alam niyo ba mga kapatid, exercise po yan Hindi na kasi ako nagsusulat. Kaya, puro cellphone, si Jay, puro cellphone. Oo. Kaya ngayon, dapat i-exercise mo din yung daliri mo. Oo, ha? Pero minsan, sobrang pagod na, kagaya ni Ate Jenaline, siya ba naman siyempre magpapahinga na lang, Oo. Pero, hindi maiwasan. Pag may panahon tayo, magsulat-sulat ng kaunti. Yung iba nga dyan, nagdo-drawing pa kahit may edad na di ba? Bumabalik sa pagkabata. Sige, maging mag-drawing tayo. Kasi therapy po yun. Pag ikaw ay may problema, pwedeng nagkukulay ka, iba-iba ang outlet ng tao. Pero, ang higit na importante dito, ang Diyos ang ating kinakapitan. Sa tuwing tayo ay nagpapasalamat, sa tuwing tayo ay
nangangailangan, no? Hindi lang sa pangangailangan, kundi sa araw-araw kapiling natin ang Panginoong Hesus. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating aralin ngayong gabi. And hopefully, next Wednesday, check ko kung sino ang leader natin, no? Ay nandito tayong lahat. Huwag a-absent ha. Nanay Sandra, CJ, Elder Becca, Brother Tomas, Kuya Peter, Brother Ricky, Ate Jenaline, Elder Joey, Elder Flory, and Myla, and Grace. Walang a-absent ha. Sa Wednesday pa naman. Oo, yung susunod. O bakit wala ka sa Wednesday? Uwi na Bicol. Ano bang meron? Ano bang meron? Yung August 21. Oo. Sige, anyway, sikapin natin na huwag tayong mag-absent. Ano? Okay. Salamat po at tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer request. May prayer request ba? Parang wala naman, ano? Wala. So, hindi naman nagtanong si Kuya Tomas ng prayer request doon. Anong request mo, Myla? Safe travel sa next Wednesday. Okay, Myla. Okay. Panalangin po natin yan. Sa lahat ng mga may sakit, si Ana, si Sister Ana, kamusta na? Naoperahan na. Yes, salamat sa Diyos. Sister Ana, at ikaw ay iningatan ng Panginoon at nagpapahinga na, no? Very good. O sino pa? Venus pala, sa mga pakiramdam niya. O si Ate Venus naman. Oo, masama din ang pakiramdam. O parang nag-chat din siya nung isang araw na gano'n, masama nga ang pakiramdam niya. Oo, kaya hindi siya nakasimba nung Sunday. Oo, masama ang pakiramdam niya. Panalangin din natin siya. Si Elder Loida. Panalangin natin, yan, mga may nararamdaman na sa katawan eh. Oo. Okay? Sige po. So, ang gagawin po natin, tayo po ay mananalangin na ngayon. Dadako na po tayo sa pananalangin. I-request po natin, Elder Becca, panalangin po ninyo lahat ng mga may sakit na nabanggit po natin. Okay? May sakit? Yes. Elder Joey, panalangin po natin ang ating mga gawain dito sa church, Sunday School, ang ating adult Sunday School, ang mga gawain ng mga bata at sa conference natin, ano? Okay? Brother Peter, pakipanalangin po ang ating mga, ang ating bayan. Okay? Ang ating pong bayan. And Elder Flory, panalangin po natin ang ating mga kapatid na dumadaan sa unspoken prayers. Alam niyo yun? May mga kapatid tayong hindi masabi ang problema. No? Na nagsastruggle sila kung ano man po ang problemang yan. Panalangin po natin sila at tatapusin ko po sa pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin, Elder Becca. Tatapos sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat isa. Pinapanalangin ko po ang aming mga kapatid na nakakaranas po ng karamdaman ngayon, Panginoon, ang aming kapatid na Venus, ang aming kapatid na Ana, ang aming kapatid na Joey, at ang aming kapatid na Grace, at sino man po aming mga kapatid at Elder Loida. Alam ko, Panginoon, na hindi po hadlang na sila ay makarating. Ngunit ang sakit na kanilang nararamdaman ay nagiging hadlang. Ngunit, Panginoon, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang dakilang manggagamot ng bawat isa. Ikaw ang aming manggagamot sa aming karamdaman, Panginoon. Ang mga kapatid namin nakakaramdam ngayon ng sakit, Panginoon, alam namin na Ikaw ang magbibigay ng kagalingan. Bukod sa mga doktor na tumitingin sa kanila, Panginoon, mas Ikaw po, Panginoon, ang dalubhasang doktor sa bawat isa, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa aming mga kapatid na may mga karamdaman ngayon. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Amen.
Diyos, kami nanalangin sa gabi ito. Nanalangin namin ang aming buong bayan. Naway, ikaw ang hari sa buong bansa namin. Ang mo hayaan maghari-hari ang kadiliman, kundi ikaw ang liwanag sa aming bansa. Patnubayan mo ang bawat mga politiko na nakaupo. Ilawan mo ang kanilang mga isip upang gampanan nila ang kanilang tungkulin sa bayan, hindi yung pansarili nilang iniisip, kundi ang kapakanan ng mamamayan. At ilayo mo sa kapamakan ng aming bansa, lalo sa West Philippine Sea, na may proteksyonan mo ang aming bansa. Kung kaya binubuli-buli ng ibang bansa pa rin. Patnubayan mo bawa sa aming mga Pilipino, na lakasin mo ang aming maloob. Naisigaw na ikaw lamang ang Panginoon ang aming sinasamba. At inaasahan namin sa lahat ng bagay. At aming pinagkatiwala ang aming gobyerno sa Panginoon. At samahan mo ang bawat mga public servant na sila ay naglingkod ng tapat sa bayan. Ikakabuti, ikakalwalhari ng iyong pangalan ng ating Diyos na aming tagapagligtas ni Jesus. Amen. O aming Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, pinapanalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na naguguluhan ng kanilang pag-iisip, kung ano ang kanilang gagawin, Panginoon. Minsan po, Panginoon, sa aming buhay, kami po ay naguguluhan, Panginoon. Subalit kami po, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo na ikaw, Ama, ang magbibigay ng kaliwanagan kung ano man ang aming gagawin. Ang aming mga kapatid, kung sino man po sila, Panginoon, na may mga sakit na damdamin, na dala-dala nila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng tunay na paghihilom, Panginoon, sa kanila mga damdamin na sugatan, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na pag-asa at inaasahan, kaya kami, Panginoon, ay nagtitiwala lamang sa iyo. At aming Panginoon Diyos, partikular ko pong dinadalangin ang aming kapatid na Mayla, Panginoon, na sa kanyang pag-uwi sa kanyang bayan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kaligtasan sa kanya. Ganon din po sa kanyang makakasama, Panginoon, sa kanyang paglalakbay, ang mga driver po at ang mga ibang pasahero. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaligtasan sa bawat isa sa kanila, Panginoon, upang sa kanyang pagpunta, Panginoon, at makita niya, Panginoon, ang kanyang mga mahal na mga magulang at mga kaanak at kapatid. Sila po, Panginoon, ay magkaroon ng magandang pagkikita, Panginoon, at pagsasama-samang muli, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, ang kalakasan ng katawan at kaligtasan, Panginoon, ng bawat isa kanyang mga pamilya, Panginoon, na kanyang daratnan. Ikaw po, Panginoon, ang sumama sa aming kapatid na Mayla sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa Bicol. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagdarasal po namin, Panginoon, na sa inyo, Panginoon po, magmula ang mga biyaya na kailangan ng aming simbahan upang maisagawa ito ang kanyang mga tungkulin at gawain na magpapayaman sa aming kaalaman paano pamumunuan ng tama at maayos ang aming simbahan. Kaya hinihiling po namin na kami ay gabayan ninyo sa mga gawain na aming papatupad. Sana mga gawain ito ay higit na magbibigay sa inyo ng papuri at pagbigay ng dakila at dakilaan sa iyong banal na pangalan. Panginoon, sana po ay bigyan mo kami ng karampatang mga kaalaman ang bawat CRO ng simbahan
mga kalalakihan, kababaihan, kabataan, na ang kanilang mga programa ay maging matagumpay upang makatuon talaga sa pag-unlad ng kamalayan ng bawat isa, ng bawat grupo, kung paano maisasapagpapara ng kanilang programa. Yung aming pong gawain ng Bible study, prayer meeting, Sunday service, sana po lahat ng ito ay aming mait sa katuparan ng maayos. Yung pong aming pagpunta sa youth home, ilang bahagi namin pagtulong sa mga kabataan, sa mga batang na naliligaw doon ng landas. Sana po ay makatulong kami, Lord God, sa pagbibigay ng kamulita sa kanila, hindi sa naisin ng Panginoon sa tao para sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon binigay niyo upang ang aming tahanan dito, ang aming bahay-sambahan ay magkaroon ng pagkakataon na maisa pangalan na ng UCCP ang simbahan natin, at nang hindi na po ito mawalay sa pagsasakatuparan ng inyong gawain. Sana po umunlad pa ang aming samahan, lalo na ang kalalakihan, magdagdagan ang aming mga membro, mga kasapi nito. At sana po ay higit ng payagungin ng bawat isa sa kanyang gawain upang masaktuparan ng bawat isa ang kanyang mga tungkulin para sa paglago ng aming samahan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ama naming Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat. Ibinabalik namin ang papuri sa inyong pagbanal na pangalan. Thank you, Lord, for the presence of everyone. Si CJ, si Nanay Sandra, si Elder Becca, Brother Tomas, Brother Peter, Sister Jeneline, Myla, Elder Flory, Elder Joey, and si Brother Ricky. Salamat, Panginoon, sa presensya, at sana po, Panginoon, ay makasama namin muli sila sa susunod na pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa aming natutunan ngayong gabi sa pamumuno at pamumunan ni Kuya Tomas, na kami po ay maging tapat na lingkod sa inyo, na kami po ay magtiwala sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Sa pagtulog namin ngayong gabi, Panginoon, at pagbalik namin sa aming mga tahanan, kayo po ang mag-iingat sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming manggagawa at pastors, Pastor Henry at ang kanyang pamilya, sapagkat sa darating na linggo po ay Church Worker Sunday. Ihanda mo po kaming lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga manggagawa at naglilingkod sa iglesia nito. Ang aming pastor, ang aming music worker, si Brother Harvey, si Kuya Tomas, na nagpapanatiling maayos ang aming simbahan, Panginoon. Maraming salamat po sa kanila, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang aming mga elders, ang aming mga diakono, ang aming mga deacons, ang aming kabataan, ang aming mga siya, kalalakihan at kababaihan, Panginoon, ng simbahan ito. Pagpalain mo pong lahat, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay magkita-kita kami muli sa iyong bahay-sambahan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Tayo po ay magkaloob. CJ, pakiano na yung ating offering, please. Tayo po ay umawit na thank you, Lord, for being my son. Thank you, Lord, for giving me hope. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation. So
meron tayo